Hello, napaghintay ko ba kayo ng matagal? By the way, dahil baka abutin pa kami next month sa ginagawang first episode ng series, nag-decide kami ni ate na gumawa na muna ng Gagamba Part 5. So, isisingit muna natin yon para di kayo mainip. Kaya panoorin muna natin itong re-uploaded Part 3 and 4. Next upload na ang Part 5. Sige, nood na. Salamat! Noong bata ako, naglalaro ako ng putik. Hoy, anong ginagawa niyo sa puno? Uy, Marky, nandito ka pala. Nanghuhuli kami ng gagamba. Maikipaglaban kami kay Kulot. Sige, sali rin ako. Manghuhuli rin ako ng gagamba. Popoy, bilisan mo dyan. Kunin mo na yung gagamba sa may sanga. Marky, tignan mo tong nahuli namin. La, ang laki naman yan, Coco, sa pangkaraniwang gagamba. Oo, Marky, malakas at mabilis. Alam mo ba, marami na itong napatay na gagamba. Wow, ilan na natalo niyang gagamba? Habang nag-uusap kami ng kaibigan ko, nagulat kami kasi nalaglag si Popoy sa puno. Popoy! Popoy, okay ka lang? Okay lang, nabali lang likod ko. Eto, nahuli ko na yung gagamba. Yun, nahuli mo rin. Astig ng kulay. Ang astig nito, ang tigas ng sapot niya at makapit. Manghuhuli rin ako ng gagamba sa puno na yan. Wala nang gagamba dyan, Marky. Sa ibang puno ka na lang manghuli. Oo nga, Marky, baka pagalitan ka pa ng mama mo pag umakyat ka sa puno na yan. Mabuti pa, bumili ka na lang ng gagamba. Bumili ng gagamba? Oo, Marky, bumili ka na lang ng gagamba. Samahan ka namin kay Kuya Taba. Yan nagbebenta ng gagamba. Wait lang, hihingi lang ako ng pera kay mama. Magkano ba yung gagamba na yon? Tag-10 isa, Marky. Mura lang, pwede ka pang pumili ng gagamba mo. Sige, antayin nyo ako dito ha. A few inches later. Oh, bakit kayo nandyan? Sino hinahanap nyo? Si Kulot po. Ay, sige. Kulot! Nandito mga kaibigan mo. Ay, ano yan ma? Kulot! Popoy! Tara, laro tayo. Matapos namin magpaalam sa mama ni Kulot, naglaro na kami doon sa puno ng mangga o mas kilala sa lugar namin bilang manggahan. Ano lalaban nyo sa gagamba ko? 3 kami lalaban sa'yo. Una muna, yung sa akin. Sige ba, tara, laban na tayo. Ang unang naglaban ng gagamba si Popoy at Kuya Kulot. Oh, Tiger, huwag ka papatalo sa tabatsoy niyang gagamba. Marami ka nang napanalong laban. Bagong huli pa lang kita. Ang tatawag ko sa'yo sapot. Galingan mo sapot. Saputan mo agad yung kalaban mo para hindi makawala. Ayun, natuwag yung gagamba ni Popoy, naglambitin. Hehehe. Hindi niya alam, ayun ang special technique ni Sapot. Ang lambitin technique. Ayun, nalaglag. Kala ko matigas sapot niya. Ulit. Ang lakas ng gagamba mo, Kulot. Oo, ang lakas talaga nito. Kaya nga pinangalanan ko siyang Tiger Malakas rin na ang akin. Tignan nyo. Panalo na ako. Loh, Sapot. Wait, hindi pa. Buhay pa si Sapot. Round 3 pa. Mananalo na ang akin. Nakailang laglag na yung sayo, Popoy. Loh, naglambitin technique lang rin yung sayo. Patay na ata yung sayo, Kulot. Nalason na ata. Loh, ano? Hindi, buhay pa yan. Patay na hindi na nagalaw. Patay na yung alaga niya. Akin na ang nanalo. Ako nanalo. Yabang nento. Ngayon lang naman nanalo. Meron pa akong gagamba dito. Eto, si Liksi. Ano, laban ka? Ay, hindi muna. Kakalaban lang ng akin Maduga yan. Wala pang pahinga to. Si Marky muna kalabanin mo. Sige, tala. Tayo muna maglaban. Mukhang mahina naman yung sayo, Marky. Ano yan? Gagambang kuba? Yabang talaga na yun to.
Ano ba yan? Talo agad akin. Ang hina nung sayo, Marky. Parang gutom na gutom yung sayo, kulot. Panalo agad. Peke naman pala nabili ko, ang hina. Bibili lang ulit ako, wait lang. A few minutes later. Oh, Marky, tara, laro tayo gagamba. Huh? Wala na akong gagamba eh, natalo kay kulot. Bibili ka kay Kuya Taba? Oo eh. Ay, meron ako dito gagamba. Hindi ito matatalo kahit kanino pang gagamba yan. Eto oh, dalhin mo tong garapon tapos buksan mo doon kay la Kuya Kulot. Ilaban mo. Ano laman nento? Hehehe. Gagamba na nahuli ko sa CR. Yung sa oras na to, para nagkonekta isip naming dalawa ni Junjun, my best friend, na iprank namin si La Kulot dahil si Kulot ay takot sa mga karantola at iba pang malalaking gagamba katulad ng nahuli na gagamba ni Junjun na isang huntsman spider. Oh, Kulot, lalaban ako, bumili ako. Ano yan, mahihina na gagamba ulit? Yabang talaga na yun to ni Kulot, labanan mo muna kasi. Ito, lalaban ko si Maliksi. Tuwag ka pala eh. Tuwag ka pala, Kulot. Takot ka pala sa malalaking gagamba eh. Gagamba mo yan, Marky. Hawakan mo nga kung sayo. Huh? Oh no! O diba? Kay Marky yan eh. Hindi nga siya takot sa malaking gagamba. Hindi katulad mo, tuwag. Bawal yan ilaban. Ang laki niyan eh. Tara, akin na yan, Marky. Habulin natin sila. 12 seconds later. Lap trip talaga yung nangyari noon. Kinabahan ako nung hinawakan ko yung gagamba na huntsman spider. Para akong mamamatay nung hinawakan ko. Feeling ko, kakagatin na ako kasi ang laki. Gusto ko na sumigaw sa takot. Pagkatapos namin pagtripan yung tatlo, pinakita sa akin ni Janjan ang mga gagamba niya na iba't iba. May malalaki rin na kasing laki lang ng 20 na pareha ngayon. At sobrang taba nung iba, halos pinapakain niya daw araw-araw ng ipis sa bahay nila kaya malusog. Nga pala si Janjan hindi nakikipaglaban sa ibang gagamba. Ay, ibig ko sabihin, hindi niya inilalaban yung gagamba niya sa iba. Sadyang inaalagaan niya lang at binibenta. Kasi gusto niya raw magbenta katulad ng ginagawa ni Kuya Taba. Isang araw, nagising ako dahil sa kumakalam kong sikmura kasi hindi ako kumain nung nagpuyat ako kakalaro ng cellphone. Kasi wala magsasaway sa akin kasi tulog na silang lahat. Nyahahaha, walang mag-uutos sa akin kasi natulog na silang mama. Hehehehe. Ang unang pumasok agad sa isipan ko nung nagising ako yung gagamba na binigay sa akin ni Janjan na mukha namang mahina kaya binigay niya sa akin. At alam niyo naman kung saan ko linagay yun, sa posporo. Pero, meron akong naisip. Kung meron lang sana akong magandang lalagyanan kaysa sa posporo, mas maganda yun para ipagmayabang ko rin kila Janjan at sa iba pang merong gagamba na meron akong magandang lalagyanan ng gagamba. At ngayon, ikakwento ko sa inyo kung paano naglaban ang mantis ni Raprap at ang huntsman spider na nahuli ni Janjan sa baradong CR nila na sobrang baho. Nung nakita ko agad yung lalagyanan ni ate ng lumbans, isa lang ang pumasok sa isip ko. Pwede to lalagyanan ng gagamba. Papakita ko to kay la Janjan na maganda ang lalagyanan ko tapos sa kanila, ang pangit. Inalis ko agad yung mga lumbans at itinapon lang doon sa sahig kasi nagmamadali na akong lumabas dahil baka magising na si mama at si ate at utusan na naman ako buong araw sa gawaing bahay at hindi na ako makakalabas at hindi na ako makakapaglaro. Nung nakapunta na ako sa palaruan, nakita ko si Janjan na naglalaro sa siso nang mag-isa. Tapos, hinaya niya ako. Marky, tara, laro tayo dito sa siso. Doon ka sa kabila. Sige ba? Paano kaya kami magsisiso? Ang taba-taba niya. Tapos ako payatot. Ano yun? Ititatalsik ako? Naglaro kaming dalawa ni Janjan sa siso at hirap na hirap ako kay Janjan kasi ang bigat niya. Tuwang-tawa si Janjan sa siso tapos ako pagod na pagod kasi ang bigat niya. Parang tatalsik na nga ako pagpababa na siya Whee! Doon rin namin pinag-usapan ni Janjan ang tungkol sa kakilala niya na si Raprap at sobrang lakas ng gagamba niya. Halos matalo agad yung kalaban or mahina lang talaga yung mga kinakalaban niyang gagamba. We, malakas ba yung Raprap na yan? Baka mahina naman yan. Baka mahina ang gagamba niya. Baka nakachamba lang. Hindi.
Tinan mo, puntahan natin, Marky. Sige ba, tara. Puntahan natin. Papunta sana kami sa bahay ni Rap Rap nung makita naming dalawa yung napakaganda na... Ay, hindi yan. Babae yan eh. Ayun, napakagandang gagamba na nasa pagitan ng dalawang bubong. Tapos sa gitna nun yung puno. Nung itinuro yun ni Janjan, dali-dali kami naghanap ng kahoy. Yung una ko nahanap yung maiksing kahoy. Tapos sabi niya, "Lah, ba't maiksi? Paano natin maabot yan? Dapat yung mahaba." Ay, kukuha ako ng mahaba. Wait lang. Nung nakakuha na ako ng mahabang kahoy, dali-dali naming sinungkit yung gagamba na yun. Marky, eto. Dali, yan, dito, sa gilid. Yan, itulak mo pa sa gilid. Ang bigat naman nito. Hindi ko na kaya. Di, kayanin mo. Malapit na natin makuha. Sayang yan. Sa'yo na lang yan pag nauli natin. Ay, ganun ba? Dali, eto. Ya. Linagay na namin yung gagamba na kakaiba yung kulay. Medyo kulay dilaw na parang mangga. Pero hindi mangga yun, mais. Gagambang mais. Nagtalo pa kami ni Janjan kung mais yun o hindi. Pero sabi ni Janjan, Sa'yo na lang yan, Marky. Mukha namang mahina yan eh. Parang di naman yan mais. Parang mukhang mangga. Sabi kasi ni Janjan, pag yung gagamba nanggaling sa puno na mangga, gagambang mangga na yun. Pag sa bahay, gagambang bahay. Bakit tinawag na gagambang tigre yung gagambang tigre kung hindi naman siya nanggaling sa tigre? Hindi ko alam. Nung pumunta kami kay Rap Rap, nakita namin siya sa bahay ni Madam na nakatambay at nanghuhuli ng langaw. Ya. Ang galing mo umilag na langaw ah. Ya. Oh, huli ka. Rap Rap, laban daw kayo ni Marky, kaibigan ko. Eto, lalaban. Pandak, ba't ang late mo? Hindi naman ako pandak eh. Malaki ka lang. Pinakilala ko ni Janjan kay Rap Rap na parang kapre na sa laki at amoy araw at star margarine na panis. Hindi, joke lang. Baho. Oo nga. Lalaban nyo ba yung gagamba nyo o mag-aamuyan tayo ng kilikili? Huh? Nye! Pinaglabanan namin ang mga gagamba namin. Pero natalo lang yung gagamba ko na 2. Tapos ang naisip ko, ilaban ko na lang rin yung gagamba ko na bagong huli. Yung mais. Kaya nag-iisip kaming 3 kung sino ba talagang mananalo. Yung mais ba o tigre na gagamba. Nilaban ko na yung gagamba ko na mais. At pagkalagay pa lang sa stick, talaga namang ang bilis. Parang nakikipaghabulan. Inatakan niya agad yung gagamba ni Rap Rap na tigre. At naglambitin ang mga gagamba namin sa stick. Kinagat agad ng gagamba ko yung gagamba ni Rap Rap sa puwet. Kaya nakatisan. May lumabas na parang ewan na likido. Kaya titig na titig kami sa kilikili ni Rap Rap. Kaya titig na titig kami sa laban ng 2 gagamba namin. Dahil sobrang ganda na ng laban. Nabalutan na ng sapot yung akin pero unti lang. At yung kay Rap Rap, balot na talaga. Gulat na gulat kaming lahat kasi natalo ng mais yung tigre na gagamba. Hindi, tsamba lang yan. Pitikin ko yan eh. Uy, wag. Gusto mo sa pakang kita? Kay Marky yan. Oh, ako nanalo. Ang galing. Talo yung sayo. Ang galing palang tigre yan ha. Talo agad. Di nakapagpahinga Nakadalawang laban Tapos ilalaban sa mais. Ang liksi niya no. Parang gutom na gutom. Di mo ata pinakain yan Hindi, bagong huli namin yan. Nanalo yung akin at natalo yung kay Rap Rap. Buti na lang natapos agad yung laban kasi nababahuan na daw si Janjan at hindi niya na daw kaya. Siyempre, pati ako rin, hindi ko na rin kaya. Kaya nung nakaalis na kami, bumili kami ng ice candy para malabigan naman yung ulo namin. Kasi sobrang init. Yung bilian nga pala ng ice candy, malapit lang doon sa tindahan ng gagamba ni Kuya Taba. Kaya nakita namin na bumili si Buknoy. Hinamon rin namin si Buknoy na labanan yung gagamba ko na mais kung malakas talaga yung gagamba kong mais o nakachamba lang talaga. Oy, Buknoy, laban tayo. Ha? Anong laban? Gusto nyo suntukan? Ay, hindi ayaw namin suntukan. Lalaban namin gagamba namin. Kala ko suntukan Sige ba, laban tayo gagamba. Tara, doon tayo sa bahay ko. Ang init Sige, tara, punta tayo sa bahay mo.
Sabi ni Janjan, mas okay pa daw kalaban si Buknoy kaysa kay Rap-Rap na amoy daw margarine. Linibre kami ni Buknoy ng ice cream kasi nakipaglaro kami sa kanya. Sobrang bait talaga ni Buknoy. Ehehe, bura utay. De joke, siya naman talaga nag-usa magbigay ng ice cream. At yun, paglalaban sana namin yung gagamba namin. Kaso, naiba yung usapan tapos nakalimutan na namin. Taglaro kasi kami ulit sa siso tapos pumunta na sa bahay ni Buknoy. Tapos, pinakita niya sa amin yung karantula niya na sobrang ganda at mabalahibo. Sinabi rin sa amin ni Buknoy yung iba't ibang klase ng gagamba. Yung mga gagamba na nalaban tapos yung mga gagamba na hindi. Tapos sabi ni Buknoy, maganda talaga pang laban ng mais. Pero, maganda rin yung tigre na gagamba. Pinakita pa sa amin ni Buknoy kung paano niya papakainin yung karantula niya. Tapos, pinakita niya yung lalagyanan ng ipis niya. Yung lumilipad-lipad lang sa bahay natin. Ayun, may lalagyanan siya ng ipis. Tapos, dinakot na lang yung isa. Tapos, tinapon doon sa karantula. Kami ni Janjan, nagulat nung ginawa yun ni Buknoy. Biglaan kasi. Tapos, sinabi niya pa yung pangalan ng gagamba niyang karantula. Alam niyo pa pangalan nun? Angel. Angel yung pangalan ng gagamba. Patawa na sana kami nun ni Janjan, pero biglang dumating si mama at pinapauwi ako. Maghapon kasi akong nasa labas tapos walang nauutusan sa bahay. Pandalas ako ng takbo nun papauwi ng bahay. Sa ibang daanan ako dumaan para lang hindi mapalo ni mama. Pero pag uwi ko, palo pa rin ang abot ko kay mama. Tapos nakita pa ni ate sa akin yung lalagyanan niya ng lumbans. Oh, bakit nasa iyo yan? Ano linagay mo dyan? Gagamba. Kaya pala nawawala lalagyanan ng lumbans ko. Nasa iyo pala ah. Oh, ba't wala dito yung lalagyanan ng posporo? Bakit nandito na yung mga palito? Linagyan ko ng gagamba. Ikaw puro ka gagamba. Akin ang ingangir. Nga! So hanggang dito na lang tong video na ito. Maraming salamat sa panonood.